guys, kakain kami ng tinapay kasi tag-ulan na ngayon. Kaya tinapay na lang. Tikman natin siya guys. Ang ganda niya. Oh. Pero bago ako magsimula, ay aaminin ko na sa inyo na kwentong katatakutan ang isi-share ko. Totoo itong nangyari sa atin na sana huwag ninyo akong i-bash. Sakaling hindi kayo naniniwala. Naiintindihan ko naman na iba-iba tayo ng paniniwala at karamihan sa inyo ay hindi pa nakaka-experience ng kababalaghan sa buong buhay ninyo. Teka lang guys, kung wala ko inumin. Papadudot Ang kain na nga na ako sa kami. pera ay nakita kong binalot na lamang nila sa kumot at nilagay lamang sa lamesa si Sarap. ate. Nagsimula na raw Hindi ako makain ng ganito guys. Titigman natin kung masarap. pero sobrang sama ng lockdown ni Mama, inagis niya daw lahat ng pera sa mga mukha nito. Kung kailang patay na raw si ate at saka daw sila naglabas ng pera. Hindi siya masarap guys. Hanggang sa ikalawang araw daw ng buro ni Ate Lisa na naginip daw siyang kinakalabit daw siya ni ate. Mabe, daw sandahan si Papa. Daw sa gilid niya, Bayad mo pala nga. nakatulog daw pala siya. Gusto nyo, alis daw ng tao. Kaso papadudot, may kasabihan ng mga Katoliko na masama ang tulugan ng patay ng walang pantay. Sinaalala yun ni Papa kay Mama pero naiyak lamang daw si Mama at sa halip ay binulungan si ate na iganti mo ko anak. Maging iganti ka sa kanila sa lahat. Pinili ni mama ko sa akin, hindi ko po kinakain. Isa na sinabi ni Mama sa Ang bangkay ni sarap Ate talaga. Lisa. May bagyo ngayon guys. Ako. Palagi nandun ang mga kapatid, pinsan, tito, tita, pamangkin ni Papa at ang mga tita ko daw ay nag-uwi ng mga pagkain galing sa lamay. Which is may kasabihang masamang mag-uwi ng pagkain na galing sa patay. May mga pansamantalang nakikitulog sa bahay namin dahil ang kanilang pinagkainan. Bye-bye. Naman si Papa Doa at Hop. pinakulit niya ang mga kamag-anak niya. Bye-bye.